Uhahay! So, ayan po mga solo. Magandang palis. So, 2:30 na ng hapon mga solo. Sinatid ko lang si Mrs. din sa bukid at kinuha ko rin yung aking jacket din sa kubo. Ngayon, ang tungo ko ngayon ay doon sa kabila, sa Gaas. Hindi ako nakabalik o hindi ako nakapunta kanina umaga doon sa Palayan. Gawa ng diniliver ko muna yung gulay at saka pa nagluto pa ng pananghalian. Hindi kinaya sa oras. So ngayon lang ako hapon pupunta. Pero si doktor baka sakali pumunta siya sa sa Palayan kanina umaga. So tayo naman ngayon siguro kahit 2 oras makapag-linis hanggang alas 5 ba. Tara, punta tayo sa Gaas. Linis tayo ng Palayan. Dinaanan ko lang muna sila ni Victoria Claudia at saka si Momo. Nilala ko dito sa tabing kalsada para makakain pa. Tara, punta tayo sa Gaas area, Palayan. Pagkatapos doon, abono kaagad. Pagkatapos dito ako ulit sa sa Lagsak area, yung natanim natin palay. Konti dyan. Kahit 2 oras lang. Mabawasan lang yung damo. Tatay sa Gaas. Dito na tayo sa ating munting Palayan. Yun yung inisprayan ko ng herbicide kung ganito lang ang tubig. Baka walang matira. Kaso walang tubig nung nag-spray ako. Pumunta pala dito si doktor mga kasuelo. Ang pinsan ko dahil natapos na itong isang pitak. Ito yung binanata namin kahapon . So ngayon maginis na wala nang lumabas na damo mga sulo. So dito tayo sa kabila. Yun lang naman . Sabi po ni Sir Bobot NC TV, ilang araw lang daw tutubo uli. Hindi na po makahabol yun, sir. Yung damo. Tutubo man pero hindi na makahabol. Matatalo na sa palay. Dahil pabunga na ito . Kailangan lang talaga naglinis dito si doktor kanina umaga. May pinaglinisan. So dito tayo. Yan lang naman unti-unti lang, tapos doon. Sige, diretso na kahit 2 oras. Ito muna natin titirahin. Yan banda. Yan. Dito tayo, tapos lipat tayo doon mamaya kung matapos .
Let's go. Banat na. Yung sa akin, pabunot din sa akin. Hindi natutubo pa.
Medyo marami-rami na rin palang aking na linisan mga silo. Simula the next day. Oo nga, hi! Mayong buntag mga silo, magandang araw sa inyo lahat. At panibagong araw na naman po mga silo. Thank you kay Apong Gino sa panibagong umaga. Ngayon po mga kasulo ay kahapon nga pala ay naputol yung ating vlog doon sa kabila sa gaas kasi biglang namatay yung aking cellphone, nalubat na pala, hindi ko napansin, lubat na pala. So hindi tayo nakapag update doon, pero doon pala ay naabunuhan na pala doon kasi habang dadamo ako doon sa palayan, may napansin akong mga abuno na hindi pa natunaw yung iba. Yun pala, inabunuhan na pala ni Doktor kahapon ng umaga. So, number 1 si Doktor. Ngayon, dahil duty nga ako ngayon, dahil Merkulis pala, ako ang officer of the day. So, hindi tayo makapagdamo doon sa palayan sa kabila. Pero konti na lang, ano na lang yun, pasal-pasalan na lang. Hindi katulad dati na talagang makapal. Nabawas-bawasan na namin ni Doktor. Importante na abunuhan na namin kasi may tubig na. So mas may pataba na ating palayasan. Ano ba yung kukunin ko? Ay nga pala, pala ako kasi may iniwan nga akong okra kahapon. So yan ang ating pipitasin. Tara, ito yung kadugtong sa ating vlog hapon na naputol. Tapos may nag-order nga pala sa akin ng okra dahil pag deliver namin kahapon, meron nag-order. Ito yung ating ibigay. Yan. At ang gusto niya ay hindi gaano malaki daw. Tama ito ngayon. Yan. Magkatamtama lang daw. Maliliit na kanilang gusto. Yan. Every day na tayo mamitas. Kasi gusto nila yung sakto lang ang laki. Diba? Ang kawayan pala dito, pagkatapos na lang ng piyesta din sa Sitio Makupa. Ngayon, piyesta ngayon. At ayun na, naglitson nga sila ni doon. Doon ako galing. Naglitson sila ni Kanato sa kapatid niya. At in-invite nga tayo. Mamaya na siguro. Dahil may duty pa. Fiesta ngayon kila Darang Kiring sa kapatid ng aking inay. Daming bulaklak Sige, pamitas muna tayo. Yan po mga kasulo, ito yung ating harvest. Ito yung ating bagsak doon sa ating nag-order kahapon. Tama-tama to sa kanyang in-order. Katamtama lang yung laki. Gusto niya yung hindi gaano malaki. Ito yung ating i-deliver. Bagsak natin doon sa kanya. Shout out po Ma'am Dulce. Ito na yung order. Ayan So, meron pa akong tinira para bukas din. Yung mga langanin ngayon.
Diba? Kahit kunti-kunti lang, basta araw-araw naman. Thank you, Lord. Ring. Yan, beto na lang do. GR. Hello? Roger, ano? Ha? Roger? Baligya na. Nabuno na ka? Manabuno. Yan. Nakabuno na daw. Tapos si Kadani, nakarbis sa kanya sitaw na hindi niya alam kung paano niya ibenta. Wala daw, bagsak presyo na. Presyo. Kaya ipadala daw niya sa akin ito. Bagsak natin doon sa ating suki. Ganda na ka ng itaw oh. Miss talaga eh. Ay, batong mo diha. Tagas kaayo bagong harvest. Oh, sos. Tapay okra. Ito mga silo, ito yung ganitong variety yung gusto ko. Mahaba oh. Yung sa natanim natin, pangit. Yung kay Kadani yan. Ayan oh. Deliver namin yan mamaya, konti. So yan, galing nga pala kami sa bukid sa palengke. Sold out na yung aking gulay. Kulang pa nga, meron pa nag-order. So bukas na lang uli. At ngayon, ayan, naka-uniforme tayo. Dahil nga meron akong atin na training ngayon. Tinawagan ako ng aking pinsan na dito sa Kuya Boy. Sa farm niya, meron daw mag-training dyan na mag-conduct training ng honeybee or stainless bee. Tingnan natin. Hindi ko masyado na kanina kung ano ang training na yan. Basta sa honeybee yata or basta. Mamaya malalaman natin. Tara. Training tayo. Dagdag kaalaman din. Yan, dito na tayo sa farm ni Kuya Riboy. Sa ating pinsan. Ito. Ayan. Conduct sila ng training pala. May bisita dito. Oh. Ayan o, yung mga sasakyan nila. So, ayan. Stainless bee pala. Ayan. Tignan natin. Ayan yung farm ni Kuya Riboy. May mga kambing. Ay, may doon. May tupa. Wala na palang kambing din eh. Kasi yung kanyang kambing nasa atin. Ako ang nagalaga. So itong farm ni Kuya ay mag-umpisa na yata. Ayun yung mga tupa niya oh. Tara, punta tayo doon. Makakinig tayo doon. Ito yung stainless bee. Ayan, meron ng yan mga sulo oh. May mga nagbahay na or Ayan. Kung tawagin sa amin, cute. Napaka ng yan, katas. Oh. Ang kanyang stainless bee. Scientific name niya. Tetragonolia beroy. Beroy. Ano yan? Makinig tayo rin eh. Dami oh. May mga bibi. 3 anak kay 4. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 yung baby. Dito, 5 rin. Oh, may mga anak pala ito. No? Dahil mga anak ka no? Ayos ah. Oh. Ganda. Ayan ang farm ni Kuya Riboy. Puro may mga anak pala. Dito na tayo kasi nagpapakain si Inday. Madisturbo yung kanilang pagkain. Ayan. Hindi pa pala nag-umpisa kaya nag-ikot-ikot muna tayo. May mga iba't ibang variety din dito na ibon mga kaswilo.
ano. Lahat ng ibon dito ay may mga permit, may mga ano na. Tapos meron kaming rain shelter. Tapos nandyan yung mga sankunyor, iba't ibang uri ng ibon. Meron din doon mga iguana, kakato, at mga lovebirds, at saka yung matapang na aso. Makiramdam tayo dito. Mga bigatin tong mga bisita ni Kuya Riboy. So yan po mga sulo, mag-umpisa na. Bago mag-umpisa, mag-pray muna at saka kanta kami ng Bayang Magiliw, pambansang awit ng Pilipinas. At siyempre pagkatapos, nagpakilala po sila sa isa't isa. Lalayo pala nila mga sulo ng mga lugar, kanya-kanya nilang lugar. Kadalasan na samar or mga waray. So ito po sila, yan o, training on beekeeping, stingless bee pala ang tawag dito. Ayan o, itong area ni Kuya Riboy pala ay isa itong learning site. Ayan, dito magkakandak ng seminar, training, TESDA, dito po ginaganap sa farm ni Kuya Riboy. Ayan po sila. So ayan po si Kuya Riboy, ayan ang nag-a-announce. Welcome na yung mga bisita niya. Ayan, siya po ang may-ari ng CCF Integrated Farm. Ayan, Kuya Riboy Olaso. So ayan, nakikinig lang po tayo dyan dahil wala naman tayong alagang bee, pero at least meron tayong konting natututunan, nalalaman kung ano-ano ang mga benepisyo natin sa mga bee na yan. So, marami po palang benepisyo sa ating pangangatawan, sa ating ginagamit sa bahay. At ngayon ko rin nalaman na pwede pala siyang gawing sabon, hot sauce, at sa mga panghalo sa tinapay, at saka ano pa kasi yun, ang tawag doon, shampoo. Yan, diniscuss din yan ni sir, yung mga ano sa mga honeybee at marami pang iba mga silo. Okay mga silo, tanghali na at saka break time na yung ating natin na ng training doon. So dumiretso ako dito sa ating alagang paka dito sa ayan o, Maribik o. Ang ganda na ng kanyang aura. Bali 3 days pala yung training doon sa kila Kuya Riboy. At marami rin akong nalalaman or natutunan tungkol sa stingless bee. Marami palang benefits yung honey nila. So break time dahil tanghali na. Hindi na tayo nakapunta doon sa piyesta kila Darang Kiring at saka doon sa kila Kanato. Dahil libre doon ng pagkain sa training. Hindi na ako pumunta ron. So update natin si Maribik. At po kang Kuya Victor Ligaspi, ito na si Maribik. Sa tingin ko ay ano siya, buntis siya. Ayan kasi malaki na yung kanyang tiyan. Okay. Si Maribik. So kung buntis siya, February next year ang kanyang panganganak, February or March. Yan. Yan siya. Taba niya oh, ang dami niyang pagkain dito. Ito yung pwesto ni Claudia noon nung buntis pa siya. Yan oh. Maribik. So kung ano na siya, May, June, July, August, 3 months na yung kanyang pinagbubuntis. Si Princess nandun sa Lagsak area sa bukid. Ito banda lang ito sa amin. So hanggang dito na lang po muna mga sulo yung ating simpleng vlog. Kadugtong kahapon dahil nalobat yung ating cellphone. So nakapag-harvest tayo kaninang umaga at sold out na. At meron na namang nag-order. So yun na naman natin babagsakan bukas kasi mag-harvest ako uli bukas ng okra. Gawa ng
may iniwan ako doon na alanganin ngayon. So everyday na ako mag-harvest kasi meron namang palang kumukuha na ano na ako, may babagsakan na kami doon ni Mrs. Gustong gusto nila yung hindi gaano malaki. So ganyan. So ayan si Marivic. So ayan po mga kasilo. Paano at magandang tanghali sa inyo. At salamat na marami sa inyong laging panonood sa aking simpleng pamumuhay dito sa Baybay. So ingat po kayo palagi kung saan po kayo naroon. God bless sa atin lahat. Paalam po muna. Bye bye.